Ang asawa ko gusto ibigay ang isa sa mga anak naming kambal para sa pag-ampon para makaipon ng pera sa kanyang pangarap na negosyo. Nasa isang mahirap akong sitwasyon at gusto ko sanang humingi ng inyong opinyon. Ako ay 28 taong gulang at kasal sa aking asawa na 30 na. 10 buwan pa lang kaming kasal matapos ang isang taon ng pagdedate. Nakilala ko ang asawa ko noong high school pa pero muling nakita lang kami noong isang taon sa social media. Sa simula napaka-charming niya at sobrang bait kaya't nahulog agad ang loob ko sa kanya. Isang taon matapos naming magsimulang mag-date, nagbuntis ako ng hindi inaasahan. Sa una gusto ko sanang ipalaglag ang bata dahil pakiramdam ko ay hindi pa ako handa. Ngunit pinilit niya akong ipagpatuloy ang pagbubuntis, sinabing siya ang bahala sa lahat ng gastusin at hindi ko na kailangang mag-alala pa na siyang pangunahing ikinababahala ko. Sa huli pumayag ako matapos ang ilang linggong pangungumbins at lumipat ako sa bahay niya. 3 buwan matapos naming malaman na buntis ako, inalok niya akong magpakasal. Pumayag ako dahil magkasama na rin naman kami at maayos naman ang aming samahan. 2 linggo matapos ang alok, nagpakasal kami sa isang simpleng seremonya. Maayos naman ang lahat hanggang sa nalaman naming kambal ang dinadala ko noong 6 na buwan na ang tiyan ko. Doon nagsimulang maging kakaiba ang kanyang kilos at unti-unti siyang lumayo sa akin. Sinikap kong hindi masamain ang paglayo niya dahil gusto kong maniwalang tama ang naging desisyon ko. Pero habang palapit ng palapit ang takdang araw ng panganganak, lalong lumayo ang loob niya sa akin. Ilang beses ko siyang kinumpronta pero sinasabi niya lang na wala, na kinakabahan lang siya sa pagdating ng mga bata. Tanggap ko naman iyon kaya pilit kong hindi inisip. Pero hindi ko maiwasan ang mag-alala. 1 buwan at kalahati na ang nakalipas mula nang ipanganak ko ang aming 2 napakagandang anak na kambal. Wala na akong ibang naramdaman kundi saya. Mukhang masaya rin naman siya pero hindi iyon nagtagal. Bumalik ang kanyang pagiging malayo at tila malamlam matapos ang kapanganakan ng mga bata. Ginagawa niya ang lahat para iwasang kausapin ako at nararamdaman kong hindi na niya kami mahal, pati na ang mga anak namin. Sa wakas, 1 linggo na ang nakalipas, pinatunayan niyang tama ang hinala ko. Sinabi niya sa akin na gusto niyang ipaampon ang isa sa mga anak naming kambal dahil hindi raw ito kasama sa plano at gusto niyang makapag-ipon para sa hinaharap. Ang hinaharap na tinutukoy niya ay ang pangarap niyang magtayong sariling negosyo. Sabi niya, doble ang gastos kapag kambal ang anak kaya mas tatagal ang pangarap niyang makaalis sa siyam to negatibo 5 na trabaho at magtayong sarili niyang negosyo. Hindi ko maisip na kaya niyang magmungkahin ganoon pero seryoso siya. Matagal na raw niyang pinaplano yon at yon daw ang pinakamadaling solusyon na naisip niya. Matapos ang ilang araw ng hindi pag-usap, napagdesisyunan kong tapusin ang aming relasyon. Ang pangunahing dahilan ay ang kanyang pagnanais na isakripisyo ang isa sa mga anak namin para ipaampon. Hindi ko kayang manatili sa piling isang tao na kayang gawin iyon. Nang kinausap ko siya tungkol sa aking desisyon, labis siyang nalungkot. Sinabi niya na ayaw niyang magmukhang malupit at mahal niya ng pantay ang aming mga anak. Pero hindi raw siya masaya sa trabaho niya at gusto niyang magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa sarili niya. Pakiramdam niya ay nakakulong siya at kinamumuhian niya ang kanyang trabaho at para sa kanya iyon ang dahilan ng kanyang ikinilos. Sobrang galit ako na gusto ko na sanang sigawan siya pero pinili kong manatiling kalmado. Nagmungkahi ako ng solusyon sa aming sitwasyon. Papayag akong ipaampon ang isa sa aming mga anak pero may 2 kondisyon. Kailangan niyang ibigay sa akin ang 75% ng kanyang kita, oras na makapagsimula na siya sa kanyang negosyo. Pangalawa, kailangan pa rin niyang magbayad ng 50% ng mga gastusin para sa anak na ipaampon hanggang sa ito ay umabot ng 18 anyos. Sinabi ko sa kanya na kung papayag siya sa mga kondisyong hahanapin ko agad ang isang abogado para simulan ang prosesong pag-ampon. Napatulala siya nang marinig yon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya na hindi patas ang mga kondisyon ko at hindi ko raw naunawaan kung gaano kahalaga para sa kanya ang planong magnegosyo. Nakiusap siya na isaalang-alang ko ang kanyang sitwasyon at nagmakaawa na huwag ko siyang iwan. Wala akong balak bumigay sa kanyang mga pakiusap. Hindi ko kayang isakripisyo ang aming mga anak para sa kanya at gusto kong maramdaman niya ang sakit na nararamdaman ko. Mukhang epektibo yon, desperado siya na baguhin ang aking desisyon. Kahit na nakapagdesisyon na ako na makipagdiborsyo, ginamit ko ang sitwasyon para magkaroon ng oras. Isang kaibigan ko ang nag-alok sa akin pansamantalang tirahan at nagboluntaryong tulungan akong maghanap ng abogado para sa diborsyo. Pagdating aking magiging dating asawa mula sa trabaho at nakita niyang nag-impeke ako, nabigla siya.
Sinabi niyang hindi pa siya nakakapagdesisyon tungkol sa mga kondisyon ko at iniisip niyang hindi patas ang aking pag-alis bago niya mabigyan ng sagot ang aking mga kondisyon. Sinabi ko sa kanya na ang mga kondisyong iyon ay hindi totoo at desidido na akong maghiwalay. Ipinaalam ko sa kanya na abangan na lang niya ang mga papeles ng diborsyo at paghandaan ang pagbabayad ng sustento. Pagkatapos ng aming huling pag-usap, nagalit siya. Sinabi niya na sinayang ko lang ang oras niya at kung wala naman akong intensyon na manatili, hindi ko na raw sana siya pinaasa sa mga peking kondisyon. Sa puntong iyon, sobrang pagod na ako at pinabayaan ko na lang siyang magwala habang nag-isa siya sa sala. Ilang oras na ang nakalipas mula nang umalis ako ng bahay at ngayon, nasa bahay na akong aking kaibigan. Kamakailan lang, nag-text ang asawa ko at sinabi niyang, matapos makipag-usap sa isang abogad, nagdesisyon siyang tanggapin ang mga kondisyon ko. Nabigla ako sa kanyang tugon dahil hindi ko inaasahan na seseryosohin niya ang mga peking kondisyon ko. Ang layunin ko sa mga kondisyong iyon ay ipakita sa kanya kung gaano kaabsurdo ang ideya ng pag-ampon sa isa sa aming mga anak. Kahit gaano man kalokohang pakinggan ang kanyang ide, seryoso siyang pinag-isipan ito. Nilinaw ko sa kanya na hindi totoo ang mga kondisyon ko kaya't hindi na mahalaga kung ano man ang ginawa niyang gayong araw. Pinagmumura niya ako at sinabing babalikan niya ako para ipakita ang kanyang galit dahil sa ginawa kong pambabastos sa damdamin niya. Wala akong nararamdamang pagsisisi dahil siya ang may pagkakamali sa pagsuhestyon ng pag-ampon sa isa sa aming mga anak at nararapat lang na maramdaman niya ang bigat ng kanyang mga ginaw. Parang nakakabaliw talagang isipin na kaya niyang ipamigay ang sarili niyang anak para sa isang negosyo na niwala pang ngang pagsisimulan. Nagtatrabaho siya sa bank, may magandang sahod at bihirang mag-overtime kaya't hindi naman talagang ganoon kabigat ang kanyang trabaho tulad ng kanyang pinapalabas. Maraming tao ang nagsabi na masyado raw mabilis ang naging takbo ng relasyon namin at tinawag akong tanga dahil nagpadala daw ako agad. Bagaman hindi ko itinuturing ang sarili ko na tanga, inaamin kong ibinaba ko ang pamantayan ko dahil sa mga masamang relasyon noong nakaraan. Sa simula mukhang maganda ang ipinapakita ng asawa ko pero kung alam ko lang ang mangyayari, hindi ko na sana sinimulan ang pakikipagdete sa kanya. At least may mga anak na akong gayon na siyang magandang bagay na nagmula sa sitwasyong it. Sa paglingon ko, napansin kong may ilang sitwasyon na sanay napangasiwaan ko ng mas maayos pero wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko. May mga nag-alala na baka bigla akong saktan ng asawa kong tila wala sa tamang kaisipan. Posible ngayon pero hindi ko inisip na mangyayari yon dahil mas malaki ako kaysa sa kanya at regular akong nagte-training kickboxing at nagpapalakas sa GYM. Ngunit kung may balak siyang saktan ang mga anak ko, ibang usapan na yon at gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya ko. Sa ngayon nananatili ako sa bahay ng aking kaibigan at hindi alam ng asawa ko kung saan siya nakatira kaya't malabong matagpuan niya kam. Kahit pa magtagumpay siyang hanapin kam, magpapalitan kaming magkaibigan sa pag-alaga sa mga bata kaya't protektado kami dit. Nakakaaliw na malaman na nag-alala ang lahat sa aming kalagayan pero panatag ang loob ko na ligtas kami rit. Gayon sa wakas naisampa ko na ang diborsyo. Isang linggo na ang lumipas mula nang lumipat ako at i-block ko siya sa lahat ng social media at sa anumang paraan komunikasyon kaya't hindi na niya ako makontak. Sinubukan niyang tawagan ang mga magulang ko ilang araw ang nakalipas, pero tinanggihan nila siyang kausapin at patisil, ni-block na rin siya. Ginawa rin ito ng lahat ng kaibigan ko. Sa ngayon, wala siyang paraan para makausap ako at malaking ginhawa iyon sa akin. Bumalik na ako sa pagtatrabaho mula sa bahay dahil kailangan ko talaga ng pera ngayon, lalo't hindi ko na maasahan ang asawa ko. Pagod ako pero ito ang pinakamainam na opsyon sa ngayon. Labis ang pasasalamat ko sa aking kaibigan na napakabait at inaalagaan ako at ang mga bata tuwing nasa bahay siya. Mas marami pa siyang naitulong sa akin kumpara sa nagawan aking magiging dating asawa noong magkasama pa kam, lalo na sa unang mga linggo matapos akong manganak. Dapat sana noon ko pa nakita ang mga senyales na kailangan ko nang umalis, pero sinikap ko pa ring magbigay ng isa pang pagkakataon para sa kanya. Hiniling ko ang buong kustodya ng aking mga anak at hindi ako naniniwalang magiging issue it, lalo't handa niyang ipaampon ang isa sa kanila. Malinaw na hindi siya akma para maging magulang. Gayunpaman siya ang nagsabi sa akin na panatilihin ang mga bata at ama pa rin siya nil, kaya't may pananagutan pa rin siya kahit ayaw man niya. Sinabi sa aking abogado ko na ipapaalam sa kanya ang tungkol sa diborsyo sa ilang araw, at sana ay hindi na siya gumawa ng anumang bagay na makakasama sa amin o magdulot ng gulo.
Bagaman wala akong duda na hindi niya ako gustong balikan at hindi ko rin siya nais makasama. May takot akong baka kontrahin niya ang petisyon ng diborsyo o subukang makuha ang shared custody ng aming mga anak para lang gumanti at pilitin akong sumabak sa isang mahirap na laban sa court. Maaring mapilitan akong gumastos sa abogado at mga pagdinig sa court na hindi ko talaga kayang gawin sa ngayon. Bukod pa rito, nagbanta siyang gaganti sa akin dahil sa umano pambabastos ko sa damdamin niya. Sa mensaheng ipinadala niya 1 linggo na ang nakalipas, nang malaman niyang wala talaga akong balak ipaampon ang aliman sa aming mga anak at planado ko na rin ang pag-alis sa kanya. Hindi naman ako natatakot pero totoo ngang nasa mas maginhawang kalagayang pinansyal siya kumpara sa aking gayon at kaya niyang gumastos para sa abogado at legal na usapin. Ako, sa kabilang banda, ay kailangang pagtuunan ang aking sarili at ang mga anak namin. Napakalaking tulong kaibigan ko sa akin pero alam kong hindi ito pwedeng maging pangmatagalang plano. Kailangan ko nang magsimulang maghanap ng sariling apartment para sa akin at sa mga anak ko sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng diborsyo, kakailanganin kong harapin ang mga bayarin sa upa, kuryente, tubig, pagkain at marami pang ibang gastos. Medyo kinakabahan talaga ako sa magiging reaksyon ng magiging ex-asawa ko sa petisyon. Nakikiusap na lang ako na sana'y maging maayos ang lahat ng walang dagdag na komplikasyon. Gayong araw, nagawa pa rin akong makontak ng aking magiging ex-asawa kahit na hinarang ko na siya sa lahat ng paraan. Alam niya ang aking work email address na hindi ko na-block kaya nakapagpadala siya ng isang mahabang email. Sa mensahe niya, sinabi niyang nagkakamali ako sa pag-iwan sa kanya at hindi ko dapat gawing biro ang aming kasal sa pamamagitan ng pag-alis ng wala pang 1 taon. Binanggit niyang nagtatanong ang mga magulang niya tungkol sa mga app pero wala raw siyang masabi. Desperado siya dahil dito. Nang mabasa ko ang email niya, napagtanto kong gusto niyang pasayahin ang kanyang mga magulang na konserbatibo at hindi pabor sa ideya ng diborsyo. Dahil nakatira siya sa bahay na binili ng mga magulang niya, kailangan niyang sundin ang kagustuhan nila para hindi siya mawalan ng tirahan. Na siya ring dahilan kung bakit desperate siyang makontak ako. Nagsuggest pa siya sa email na magpanggap kaming mag-asawa para sa mga magulang niya at maghati sa anumang mana na matatanggap namin. Natawa ako sa kabaliwan kanyang ideya. Ang suhestyon niyang magpanggap kami bilang mag-asawa para lang pasayahin ang mga magulang niya, gayong siya mismo ang nagmungkahi ng pag-ampon sa isa naming anak, ay talaga namang nakakabali. Sobrang absurd na makita kung hanggang saan siya abot para sa sarili niyang kasakiman. Nandidiri ako sa sarili ko na naniwala ako noon na siya ang aking soulmate. Gayon, malinaw sa akin na noong nagsimula siyang lumayo sa akin habang buntis ako, iyon na sana ang naging hudyat para umalis ako. Ngunit masyado yata akong romantiko para makita ang katotohanan. Ang tanging ipinagpapasalamat ko ay isa siyang urin, kabaliwan na nakakatawa, hindi iyong marahas. Napagpasyahan kong baliwalain na lang at burahin ang email niya, saka siya muling i-block bagaman malamang ay makakahanap siya ng ibang paraan para subukan akong makontak ulit. Gayong araw, nagpunta ang hinaharap kong ex-asawa sa bahay ng mga magulang ko. 2 araw na mula nang may hatid sa kanya ang mga papeles ng diborsyo, at halatang hindi niya ito natatanggap ng maayos. Tumawag ang tatay ko ilang oras na ang nakalipas para sabihing nasa labas ng bahay nila ang ex ko, galit na galit at sumisiga. Tinatanong kung saan daw ako nagtatago para makausap niya ako at subukang makuha ang mga bata. Doon ko napagtanto na sobra na. Dahil sa mga nangyari nitong mga huling araw, nagdesisyon akong tumawag ng pulis at magsampa ng reklamo laban sa kanya dahil sa panghaharas. Pumunta ako sa bahay ng mga magulang ko para personal na maghain ng reklamo. Nang makita ko siya roon kasama ang pulis, halatang balisa siya. Sinubukan niyang makipag-usap sa akin pero hindi ako handang makinig sa kahit ano mula sa kanya. Ang pagdamay niya sa mga magulang ko sa kaguluhan ay naging hudyat na hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan sa sitwasyon, kahit na magulo at masalimut itong harapin. Inaresto siya at dinala ng mga pulis. Nang makita niyang seryoso ako at hindi handang makipag-usap, sinimulan niya akong tawagin kung ano-anong pangalan na para bang makakaapekto iyon sa akin. Pagkatapos ng lahat, bumalik ako sa bahayng kaibigan ko at sinamahan din ako ng mga magulang ko dahil gusto rin nilang makita ang mga apo nila. Ilang linggo ko ring iniwas ang mga bata sa kanila dahil natatakot akong gawing asawa ko ang ginawa niyang gayong araw. Ayokong mapunta sa maling lugar sa maling oras. Hindi ko napansin kung gaano napalakalaki ang naging epekto ng pagkabalisa ko sa mga kilos ng asawa ko sa araw-araw kong pamumuhay. Kahit pa sinasabi ko sa sarili ko na mas malakas ako kaysa sa kanya at wala siyang kapangyarihan sa akin, ang totoo, natatakot ako.
Para siyang hindi na nasa tamang katinuan at ayoko itong maranasan ng mga anak namin. Kinausap ko ang mga magulang ko tungkol sa mga takot ko at naniniwala rin silang tama na sigurong kumuha ng restraining order laban sa kanya. Makakatulong ito sa kaso ng custody at sa paghinging suporta. Bagaman nakakainis na kailangang harapin it, kahit papaano'y may praktikal na pakinaban. Gayong araw nagkaroon din ako ng malaking away sa mga biyenan ko. Mukhang nakalakas loob na ang hinaharap kong ex-asawa na sabihin sa kanila ang tungkol sa diborsyo at ang posibleng pagkawalan kustodya ng mga bata. Tinawagan nila ako para ipahayag ang pagkadismaya nila. Mautak silang gumamit ng numero na hindi ko nakasave at nagsimula ang usapan ng may pakitang loob. Sa simula nagpaabot silang simpetya pero kalaunan ay sinabihan akong pag-isipan ulit ang diborsyo. Nang tumanggi ako, itinigil nila ang pagkukunwari at nagsimulang sigawan ako. Tinawag nila akong sakim at inakusahan akong sinadya kong sirain ang buhay ng anak nila. Hindi ko napigilang magalit at sumigaw pabalik. Ipinaliwanag kong ang tanging bagay na hindi ako ay sakim. May sarili akong pera at siguradong hindi ako magpapakulong sa isang taong kayang bitawan ang sariling anak para lang makatipid at humingi pang tulong sa magulang niya para sa pabaha. Tinawag ko ang anak nila na isang kolosal na talunan at ipinaliwanag ng detalyado ang mga mungkahin niya na tila nagpatahimik sa kanila. Sa wakas, nalaman nila ang buong katotohanan kahit pa itinago niya ang mga detalyeng nagpapakita ng tunay niyang ugali. Hindi sa tingin ko na matutuwa ang mga magulang aking hinaharap na ex-asawa sa ideyang pagsuko niya sa isa sa aming kambal para makaipon ng pera. Matapos ang lahat ng sinasabi nilang tungkol sa mga pagpapahalaga sa pamilya at moralidad, sigurado akong hindi nila magugustuhan na sinubukan niya kaming piliting magpanggap na magkasama para lang hindi siya mawala numan. Pero sa huli problema na nila iyon at hindi ko na dapat isipin pa na kapag-file na rin ako ng restraining order at umaasa akong maaprubahan ito sa lalong madaling panahon. Bumalik ako rito para magbigay ng huling update bago ako bumalik sa trabaho sa loob ng ilang araw. Ilang linggo na ang lumipas mula sa huli kong post at masasabing maayos-ayos naman ang naging takbo ng mga pangyayari. Ang hinaharap kong ex-asawa ay napagpasyahan ng hindi tutulan ang diborsyo at hindi rin siya nakikipaglaban para sa kustodya ng mga bata. Hindi ko sigurado kung ano ang eksaktong nangyari pero palagay ko ay iniwan na rin siyang kanyang mga magulang. Mukhang mas handa na siyang magtipid at hindi na niya ako haharangin o guguluhin tulad ng balak niya dati. Malaking ginhawa ito para sa akin dahil hindi na niya kayang sirain ang buhay ko tulad ng plano niya noong una. Labis ang aking pasasalamat dahil ngayon nakatutok na lang kami sa pag-ayos ng settlement sa ilalim ng gabayng aming mga abogado. Ang guilt support ang pinakakailangan ko sa ngayon para makapagpatuloy ako sa buhay ko at maituon ang buong atensyon ko sa aking mga mahal na anak. Kamakailan lang ay lumipat ako sa isang studio apartment. Miss ko ang kaibigan ko pero ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para mag-adjust sa bagong pamumuhay. Tinutulungan naman ako ang aking mga magulang sa pag-alaga sa mga bata paminsan-minsan at kahit maraming pagsubok. Determinado akong ibigay sa aking mga anak ang masayang kabataan at magandang buhay na nararapat sa kanila.